Sa kabilang linya po natin si Professor Astro del Castillo, isang ekonomista. Magandang umaga po, Professor Astro. Angel, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, Prof, kasi kanina sabi natin nasa sumampa na sa record high na 18.13 trillion pesos yung outstanding na utang po natin. Kumbaga hindi pa ako nanganganak, yung anak ko may utang na, 'di ba? Dapat po bang Yes. ikabahala ng publiko yung lumalaki pang utang ng Pilipinas? Well, yes, Angel, no? Of course, medyo ayaw natin talaga ng utang, no? Ayaw natin lumakihan, ayaw natin ng mga may babayaran tayo, pati mga magiging anak natin, magiging apo. But for now, kahit medyo tumaas pa rin ang ating halaga ng pangungutang, no? Pangungutang, ay medyo tolerable pa to, no? Medyo manageable pa to in terms of percentage, no? Wala pa tayo dun sa benchmark na medyo kakabahan ang kaming mga ekonomista, mga finance, no, experts na wala na tayong kakayahan magbayad, no. For now, kaya pa naman natin bayaran. Ito ay hindi lang kami nagsasabi dito sa lokal na ekonomiya, no, pati yung mga counterpart namin sa labas. Maganda pa rin ang rating ng international rating agency. So medyo hindi pa naman alarming. But of course, may concern tayo. Sana hindi maging runaway debt po. Ang tanong kasi ni Juan de la Cruz, bakit po ba patuloy na nadadagdagan ang utang ng Pilipinas? Tama po, no? Ito po ay dapat gamitin para sa mga economic and social programs, no? Na talagang kailangan ng ating ekonomiya para mas lumakas pa at mas mapabilis ang pagnagat natin, no? Kaya nga po dapat talaga bantayan natin ni Juan, Maria, Nene at Pedro yung mga ginagastos ng ating gobyerno, no? Para naman ma-assure talaga na directly magbenepisyo ang ating ekonomiya, hindi lang iilan. Nabanggit nyo yan, Professor. Meron po bang epekto yung mataas na utang sa mga programa po ng gobyerno at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino? Well, definitely may epekto ho yan, no? In a sense that instead of paying those debts, no? Sana mas nagagamit natin sa ibang programa, sa ibang economic and social programs, no, na kailangan ng bansa. Nonetheless, no, talagang medyo kulang pa talaga, no, ng maayos na programa at reforma, no, para mas mapabilis nga ang ating pag-unlad at mabawasan naman itong pangungutang natin. Na medyo na-manage na natin yan yung mga nakaraang taon, no, ng mga nakaraang administrasyon. Talagang lumaki lang yan, lalo na nung COVID, no? Yes. And then ngayon may crisis na naman, which is yung gera sa Middle East na unti-unting lumalaki. Opo. Ano po ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan para makontrol o mapabagal itong paglaki po ng utang ng Pilipinas? Well, talagang dapat tutukan ng seryoso na economic and social programs para sa ating bansa, no? Dapat talaga nakatutok doon sa mga pundasyon na kailangan ng ating ekonomiya, lalo na sa maging self-sufficient tayo, no? Katulad sa agrikultura, sa enerhiya, no? Dapat yan ang natin pagtutukan. Ngayon nakakalungkot, talagang ini-import pa natin hanggang ngayon, no? Ang langis at ang pagkain, no? Talagang nakakahina to sa atin. Dapat tutukan yan. Naiintindihan natin yung mga social programs niya, pero dapat i-lessen to, no? At hindi gamitin para sa mga political needs nila, no? I think kaya nga talagang kami sa academe, sa business, talagang ina-advocate namin na kailangan talaga mas focus sa ekonomiya rather than sa politika. Yun lang po ang at kailangan po makiisa ang ating mga kababayan sa pag-unlad, no? Makita yung mga talagang kailangan na sundin na batas, ay sundin nila, bayad sila ng buwis, bantayan nila yung mga public servants sila, no, para tama yung paggastos ng ating gobyerno, no. At sa gobyerno, balikan ko lang rin sana yung totoong reforma, no, dahil doon sa mga discover na pagkuha ng pera sa ating kabang ng bayan ay maiayos na, no. Kailangan mas yun ang pag-usapan. Ano bang reforms ang ginawa na, no? Pwede na bang mag-bid rin si Juan, Maria, Nene, Pedro sa mga projects ng gobyerno, pati na rin doon sa DPWH project? Yun po dapat ang tutukan natin. Pang-ekonomiya, yung tamang pundasyon para sa ating ekonomiya.
Opo, tayo kasi bilang isang masunurin na mamamayang Pilipino, nagbabayad tayo ng buwis kasi sa ayaw at sa gusto natin kahit anong bilhin natin, meron na pong buwis 'yan. Kaso ang problema kasi ninanakaw. Tama po, yun nga po nakakalungkot. Kaya nga it's about time talagang makialam at mas maging conscious ang ating mga kababayan. No? Yun po ang hinihingi natin sa ating public servants na wag nila kalimutan yung public service. Wag naman sana laging politika. No? Hanggang ngayon nakakalungkot po, nagkakagulo na sa Middle East. Hindi po biro yung nangyayari. Tumataas lahat ang presyo. Global prices, no? Lalo na po tayo, tingin po natin, medyo malaki ang tama natin pag hindi natin naiayos ng maayos yan. Ang programa na contingency plan na naririnig pa lang natin ay, again, mga band-aid solutions. Dapat may long-term solution na, no? So, sana po may ayos talaga at naniniwala naman ho ako na sana malampasan pa rin natin itong pagsubok na ito. Nabanggit mo na, Professor, yung kaguluhan dyan sa Middle East. Ramdam na ba? May dagok na po ba ito sa ating ekonomiya sa ngayon? Nararamdaman na po natin, not really in real terms, in terms of uncertainty, talagang sa business, sa private sector may pangamba, lalo na kung paano yung pag-source nila ng materials, no? Mamahal na naman ng gasolina, imported commodities, yung mga raw materials. So magtataas na naman sila, no? So pag hindi sila nagtaas ng presyo, mapipilitan naman sila mag-slow down ng kanilang business, baka magtanggal ng mga tao, no? Para naman na hindi kainin yung kanilang profit margins, no? Mararamdaman natin 'yan lalo na next week yung pagtaas ng presyo ng gasolina Big na time. which will have a domino effect sa mga basic goods and services, no? So dapat talaga, Angel, paghandaan. Sana ikaw ang maging anghel ng mamamayan sa pakikinig sa'yo. Sana nga po. Pero yun nga nabanggit mo, Prof, next week kasi meron pong big time oil price hike. Ano po yung posibleng maging epekto nito sa inflation po ng ating bansa? Nako, Angel, talagang it will put pressure sa presyo ng mga bilihin, no? Ng mga basic goods and services. Talagang inevitable na yan. Yan na po yung realidad. Bago pa po magkagera, halos sa 10 beses na ang pag-akyat, no? Linggo-linggo ng presyo ng gasolina. Mas lalo pa ngayon na nagkagulo, no? Hanggang ngayon uncertain pa rin. Ngayon po mas dumami na ang nakalahok sa gera sa Middle East, no? Nakita naman po natin, ang kagandahan lang pong nakikita natin ay hindi naman ganun kaganda. Ibig sabihin, yung masasabi lang po natin, yung mga nakaraang crisis, talagang saludo tayo doon sa OFWs. Humina ng kaunti ang remittance pero andun pa rin sila. Hindi pa rin nag-aalisan yung karamihan sa Middle East, no? Talagang nakatutok sila kung paano tulungan ang ating mga kababayan, ang kanilang pamilya dito sa bansa, no? They'd rather take risk na andun sila rather than bumalik ang karamihan dahil alam nila na mahirap dito pag bumalik. So sana po talaga magtulungan, no? Sana po may long-term program ang ating gobyerno sa pagtutulong sa ating OFWs. Siguro po balik rin natin. Pwede na tayong mag-offer ng tulong doon sa mga allies naman natin at mga kaibigan natin na bansa sa Middle East, no? Para naman masuportahan din ang ating OFWs na ayaw umuwi, no? Pwede tayong mag-offer ng mga tauhan na pwedeng mag-rebuild or magprotekta sa kanila, no? Kung kailangan habang nagkakagulo doon sa Middle East na yan. Okay. Professor, ano po yung dapat gawin ng ating gobyerno upang mabawasan naman kahit kapapaano yung epekto po ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino? Nako, napaka-hirap na katanungan yan, Angel, no? Dahil sa nakita na nga natin, anong mga nakaraang crisis, talagang band-aid solution lang ang ma-offer ng gobyerno, no? Ang nabibigyan lang talaga niya ay social programs, no? Social aid para sa mga mostly affected sectors, no? Na talagang nangangailangan, lalo na yung sa transportasyon at sa agrikultura. But somehow, nasusoften nga. But tingin natin sana they should do more, no? Lalo na may crisis man o hindi, they should always be serious and vigorous dun sa pag-create ng maayos na programa, no, na tuloy-tuloy na ma-encourage ang lahat, no, na maging self-productive, lalo na sa agrikultura at sa enerhiya.
Tandaan po natin, hindi pa natin na-experience ulit yung bagyo, which mararamdaman na natin sa tag-ulan. No? Mm-mm. Tatanamaan na naman tayo sana sa summer. Hindi tayo magkatamaan ng heat wave, natatamaan ng agrikultura natin. No? So yan ang mga hinaharap. Nasaan po yung mga programa na yun. No? Sana po ibahagi rin sa atin para naman makatulong rin ang ating mga mamamayan at ang mga gustong tumulong no? sa pribadong sector. Opo, siguro pang huli na lamang po, Professor Astro, ano po yung mga dapat pang paghandaan ng ating mga kababayan sa kasakali? Wag naman po sana na lumawak or magpatuloy pa yung kaguluhan, yung giyera po dyan po sa Middle East. Well, yes, Angel, magandang katanungan yan. No? Every time talaga na may crisis na maririnig nila sa atin ay talagang dapat maghigpit ng sinturon. Yan pa rin po ang nakakalungkot na kailangan gawin nila. No? Maghigpit ng sinturon. Alam natin, wala nang ihihigpit. Wala na pero bang yun lang po. ihigpit eh. Todo na eh. Wala na talaga, Angel. Tama, no? Pero yun lang talaga muna eh. For now, yung pinaka-basic sa lahat ng ating mga mamamayan, mas tighten up tayo, no? Mas maging conscious tayo sa bibilihin natin. Talagang focus lang tayo sa basic goods and services. Kailangan maging conscious tayo na meron tayong 3 to 6 months na living expenses, no? Aside from the emergency expenses. Pag talagang wala na tayong i-reduce na rin natin yung ating pang-uutang. Huwag na tayo gumamit ng ating credit cards. Mag-avoid rin tayo ng panic buying, no? Para naman na hindi mag-put pressure yung mga basic goods and services, no? Pero ang isa ring pwede nilang gawin ay talagang maghanap pa rin sila ng oportunidad kung paano ma-augment ang kanilang income, no? Mag-double job sila, mag-triple job. Kung walang makita, mag-aral. Mag-aral online. Madaming online educations na pwede tayong ma-attendan at makatulong sa kanila para pag na-augment ang kanilang kaalaman, mas makakahanap sila ng oportunidad sa kanilang kabuhayan. Ayun, para may another income, ika nga, Professor. Yes, tama po. Napaka-importante po. Ito pong krisis na ito ay hindi pa ho natin mahihintulad sa COVID crisis, pero isang krisis na rin po, no? Considering that hindi natin alam kung hanggang saan ang extent, hindi natin alam kung kailan matatapos, at nakita na nga po natin ang mabilis na pag-akyat hindi lang ng langis ng presyo ng mga basic goods and services sa global economy, no? So talagang kailangan ho paghandaan. Pero wag sila matakot, Angel, ha? Opo. Hindi natin sila tinatakot. Oo, kasi Hindi baka tayo alarmist. Oo, di ba? Oo, ayaw natin makita tayo ng gano'n, no? At sinasabi lang po natin yung realidad, yung nakita po natin ng mga nakaraang oras, nakaraang araw, at nakikita po natin ngayon sa ating monitor, sa ating data, no, sa financial market, at sa galawan dito sa ekonomiya. Opo. With that, Professor, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Huwag po kayo magsasawa, ha? Yes, Angel. Maraming salamat sa iyo, Angel. Happy weekend kahit madaming pagsubok at ating mga kababayan, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Mas maging paghanda lang po natin itong krisis na ito. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan. Yeah, maraming salamat, Professor Astro del Castillo, isang ekonomista. Mabuhay po kayo, Professor. Yan, mga kababayan.